Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mensahe ng pagkakaisa at malasakit ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Muslim sa kanilang paghahanda para sa buwan ng Ramadan. Armed Forces of the Philippines ikinatuwa ang pagsuporta ng Estados Unidos sa kanilang modernisasyon at pagpapalawak ng kakayahan. Karapatan ng mga maliliit na mangingisda sa 15-kilometer municipal waters tinalakay sa Senado. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipinong Muslim na palalimin ang kanilang pananampalataya, malasakit at pagkakaisa sa kanilang paghahanda para sa paggunita ng banal na buwan ng Ramadan. Sa isang mensaheng inilabas ng National Commission on Muslim Filipinos or NCMF, nagpaabot si Pangulong Marcos Jr. ng pakikiisa sa mga Muslim sa buong mundo sa kanilang paggunita sa Ramadan. Binigyang diin ni Marcos ang sakripisyo at disiplinang pangkaluluwa na ipinapamalas ng mga Muslim sa loob ng isang buwan. Sinabi niya na sa bawat oras na inilalaan sa pagdarasal at pagninilay, ay inilalapit nila ang kanilang sarili kay Allah para tuparin ang mga inaasahan sa kanilang katangian ng katarungan, awa at paglilingkod. Ipinapaalala niya kung paano napalapit si Propetang Muhammad sa Diyos sa kanilang pagninilay sa mga kasulatan ng Quran. Sinabi rin ni Marcos na ang bawat sakripisyo at pagsusuko ng sarili ay hakbang tungo sa kaliwanagan ng kanilang kaluluwa. Kasabay nito, hinimok niya ang mga Muslim na magkaisa at magmalasakit sa isa't isa. Ayon sa NCMF, inaasahang magsisimula ang Ramadan sa Pilipinas sa Huwebes o sa paglitaw ng crescent moon sa kalangitan. Magtatapos ang Ramadan sa deklarasyon ng Eid al-Fitr na isang regular holiday sa ilalim ng Republic Act 9177. Ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang pangangako ng Estados Unidos na susuportahan ang modernisasyon ng sandatahan ng Pilipinas. Kasunod ito ng ginanap na Philippines-United States Bilateral Strategic Dialogue noong February 16 kung saan nangako ang Washington, D.C. na maglalabas ng makabagong sistemang magpapalawak sa mga kakayahan ng AFP. Kabilang sa mga ibabahagi ng US ang mga modernong armas at kagamitan para mapaigting ang pagbabantay sa karagatan tulad ng West Philippine Sea. Inaasahang makakatulong ang ibabahaging teknolohiya ng US para mapalakas ang depensa ng bansa laban sa mga cyber threat. Tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na pinapalakas ng AFP ang kanilang interoperability at capability na pangdepensa batay sa mga sinusunod ng bansa na kasunduan at batas. Susuportahan din anya ng AFP ang anumang inisyatibong magsusulong sa kanilang modernisasyon. Sa katatapos na dialogo ng Pilipinas at Estados Unidos, pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapayapaan at kaayusan ng Indo-Pacific region. Pinagtibay rin nila ang kanilang pagsunod sa 1951 Mutual Defense Treaty kung saan magtutulungan ang dalawang bansa para harangin ang anumang banta laban sa kanila sa loob ng Pasipiko. Tinalakay ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ngayong araw ang panukalang nagbabalik at magpapalakas sa 15-kilometer municipal waters na nakalaan para sa mga maliliit na mangingisda. Sa pangunguna ni Senator Francis Kiko Pangilinan, pinag-usapan ng komite ang panukalang paggawa ng Department of Fisheries and Aquatic Resources pag-amyenda sa Philippine Fisheries Code
fuel subsidy at incentives para sa bantay dagat volunteers. Ginanap ang pagdinig sa gitna ng mga hakbang na maibalik muli ang proteksyon sa loob ng 15-kilometer municipal waters mula sa coastline. Matagal nang nakalaan ang municipal waters para sa mga maliliit na mangingisda sa ilalim ng Republic Act No. 8550 or Philippine Fisheries Code of 1998. Ngunit base sa naging desisyon ng Korte Suprema, pinayagan ang commercial fishing companies na mag-operate sa nasabing lugar. Sinabi ni Pangilinan na dapat alamin ng mga mambabatas kung ang mga kasalukuyang batas at sistema ay sapat na upang protektahan ang mga yamang dagat at nakakatulong sa mga mangingisda. At sa balitang pangkalakalan, formal nang binuksan ang 94 million peso Salt Research and Innovation Center sa Pangasinan State University or PSU Binmalay Campus nito lang Martes na magpapalakas sa produksyon at magbibigay ng research materials para sa industriya ng asin sa probinsya. Pinondohan ang pasilidad ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development ng TOST sa pamamagitan ng tulong sa ilalim ng niche centers in the regions for research and development para sa Accelerating Salt Research and Innovation or ASIN program ng PSU. Sa kanyang speech, sinabi ni PSU President Dr. Elbert Galas na nagsimula ang proyekto noong 2023 kung saan may pondong nakalaan para sa maintenance at iba pang expenses tulad ng mga kagamitan at makina. Inaasahan niyang pasisiglahin ng ASIN Center Program ang industriya ng asin sa pamamagitan ng sustainability, technological advancement at cultural preservation. Ayon naman kay Pangasinan Provincial Assistant Agriculturist Nestor Batalla, makakatulong din ang center na tugunan ang mga problema sa industriya tulad ng climate change, market competition at land use conversion. Samantala, pinasinayaan ng pamahalaang panlalawigan ng Dinagat Islands ang tatlong proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 10.8 million pesos nito lang Martes. Binubuo ang proyekto ng isang materials recovery facility, isang bahay pag-asa para sa mga kabataan at isang farm machinery and storage unit na matatagpuan sa loob ng Provincial Capital Complex sa bayan ng San Jose. Pinangunahan ni Governor Nilo Demeray Jr. ang inaugurasyon ng mga proyekto. Ayon sa kanya, sumisimbolo ang mga proyekto sa kolektibong misyon ng probinsya para sa isang malinis na kapaligiran, ligtas na komunidad at maunlad na sektor ng agrikultura. Kasama ni Demeray sa pagbubukas ng mga proyekto ang mga provincial officials, women and youth leaders at farmer representatives. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.